Alright, welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, no? Lagot ka ngayon, Martin Romualdez di nakaligtas sa pasabog ni former President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte. Ebidensya nilabas na. Yan mga karibin natin, ayan po ang ating aalamin mula po dito sa channel ni Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Pinas Balita TV. Yan mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, no? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Ang mga pag-amyenda sa 2024 General Operation Bill ay natapos na sa Kamara at ito na daw ang kanilang final desisyon. Nag-realign sila ng 1.23 billion pesos na confidential na pondo mula sa mga ahensyang sibilyan tulad halimbawa ng OVP at DepEd na patungo daw sa mga frontliner o sa mga frontline ahensya na namamahala sa pagsubaybay sa pagprotekta daw ng ating mga teritoryo. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, naglaan din ang committee ng 994 billion pesos para naman sa paglaban sa inflation at pag-invest sa mga mamamayan. Malinaw na nakatutok ang karamihan sa mga mambabatas sa panlabas sa seguridad ng bansa tulad ng usapin ng OPS at tila ni halimbawa nga dito ang international security ng bansa tulad ng mga rebelyong CPP, NP, NDF kung saan sila kumukuha ng kanilang gagawing mandirigma. Marami sa ating mga kababayan na naging dismayado sa pagtanggal ng CIF sa maraming ahensya, particular na nga dito sa Office of the Vice President at DepEd na malinaw naman kung para saan. Subalit ay tila big term or events ang mga nangyayari matapos mabisto ang bilyon-bilyon na pondo sa Congress at milyon-milyong pondo naman sa Senado. Hindi naman nila aminin confidential fund ito pero masahol pa ito sa CIF kung paano ito gastusin. Tinatawag lamang na fake news ni Queen Bao ang lumalabas na balita na CIF 1.6 billion pesos na nasa Congress pero hindi nga nito maidetalye kung para saan at kung paano ito nagastos, kung ito may tinatawag ng extraordinary expenses na sa katotohanan ay ngayon lamang ito napag-alaman ng publiko. Sa katunayan ni isa dating mambabatas na ang nagsasabi na masyadong maluwag ang paggastos na extraordinary expenses ng Kamara kaysa sa confidential fund. Pinatunayan itong tamang lumalabas sa balita na certification lamang ang kailangan sa COA para sa paggastos ng bilyong-bilyong halaga. Kailangan lamang ng resibo pag ito ay lumapas na sa limit. Ayon pa nga sa official statement ni Atty. Harry Roque, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion pesos ibibigay din natin para sa West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan although similar situated must be treated alike. Tawag po dyan ay Equal Protection Clause. Sa tanggalin po natin ng 650 million pesos ng VP and DepEd Secretary pero ilipat din po natin ng 1.6 billion pesos ng House of Representatives sa confidential, intelligent and extraordinary expenses, extraordinary and maliciousness expenses. Atty. Harry Roque said. So yun nga po mga karibin natin, ito nga po dapat yung iniisip, no, ng taong bayan, no. Ito pong di ba yung Makabayan Black po yung nag-propose nito, kaya di ba kaya House Speaker Romualdez natanggalin po yung CIF ni Vice President Sara Duterte. So yung akin lang mga karibin natin, dapat tiningnan din po, no, ni House Speaker Romualdez yung credibility, no, ng Makabayan Black para, di ba, sa ganitong proposal. I mean, di ba dapat silipin din yung, di ba, yung pondo. O di ba yung binibigay na pondo
gaya ng extraordinary fund, no? Nang nitong mga makabayan block kung saan din po ba napupunta. 'Di ba? Baka mamaya mga ka-review natin, ginigisa na po tayo sa sarili nating mantika. Yun po talaga yung naiisip ng mga tao kasi 'di ba? Itong mga makabayan block mga ka-review natin, kailan po itong supporter ng mga kaliwa. Ngayon, hindi po malayo kung walang resibo mga ka-review natin at certification lang, hindi pong malayo na posible na napupunta nga, no? Yung ating taxes, no, mga ka-review natin doon sa mga makakaliwa na mga prinoproteksyonan nitong makabayan block, no? Ano sa palagay nyo, 'di ba? Wala sa hulog yung ano 'di ba? Yung nag-propose wala po sa hulog mga ka-review natin. Isang diba parang isang ano bang matatawag natin sa mga makabayan block mga ka-review? Ahas? Traidor? Ano ba? Yun na lang, traidor sa bayan itong makabayan block. Tapos kakampihan mo. Excuse me po. Kakampihan mo itong makabayan block, di ba? Yan po, no. Pati ngayon si Sandro Marcos, no, kumakampi na rin. Yung tono niya, no, parang kumakampi na rin dito sa makabayan block, no, mga ka-review natin. Dahil nga doon sa pagsita ni dating Pangulong Duterte, no, dito sa kay Castro, di ba? And dahil nga di mo na dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon na nananawagan na dapat daw di mo na ilabas si Speaker Romualdez ang liquidation ng kanilang CIF na tila iniba lang ang tawag para maging extraordinary expenses. Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon. Tama po yan, no, mga ka-review natin, no? Kasi si Vice President Sara Duterte naman ay hindi ordinaryong, di ba? Hindi ordinaryong empleyado lang, opisyal lang ng gobyerno. Vice President po yan ng ating bansa, mga ka-review natin. Na inyo pong inimbestigahan, di ba? Ngayon naman po, mga ka-review natin, para maging patas po tayo, si Speaker Romualdez, mga ka-review natin, hindi rin naman yan, di ba? Hindi rin naman yan na simpleng opisyal lang ng gobyerno. House Speaker po yan, no? Ng ating House of Representative. Ngayon, para maging patas mga ka-review natin, dapat ilabas din nila yung kanilang extraordinary fund na inaudit mga ka-review natin na may resibo. No? Hindi lang certification. No, mga ka-review natin, para maging transparent naman tayo. Dito sa kay BP Sara at sa mamamayan din sa ating lahat, no, mga ka-review natin, sa ating mga kababayan, para maging transparent naman po itong si Speaker Romualdez kasi di ba hindi alam ng taong bayan kung saan napupunta yung 1.6 billion na extraordinary fund ng House of Representative, di ba? Samantalang yung kay BP Sara, mga ka-review natin, 650 million. Ilalagay di umano sa West Philippine Sea, no? Pagpapalakas ng mga pwersa diyan sa West Philippine Sea. Ang akin lang mga ka-review natin, 'di ba? Katiting lang itong 650 million doon sa 1.6 billion ng House of Representative, 'di ba? Kung pondo lang naman at kung pondo lang ang pag-uusapan, mas malaki po ito, 'di ba? Mas sabi nga kanina, mas masahol pa, 'di ba? Sa confidential fund itong extraordinary fund, mga ka-review natin. Nako, hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, sabi ni Kimbo, yung 1.6 ay extra o 1.6 billion ay extraordinary expenses gaya ng calamity. Diba ang sa calamity at DILG at yung isang ahensya, hayaan na lang yung mga yon. Gaya nung sabi mo na sigurado ng mga estudyante, ay sabi mo hayaan na lang ang militar. So dapat alisin din ninyo ng pondo na yung ilagay sa lang ng West Philippine Sea. Yung mga magulang ay taxpayer din at gugustuhin ng mga magulang na may seguridad ang mag-aaral.
Paliwanag mo ulit, Congressman Kimbo, sa yung nasa calamity ay hayaan na lamang sa DILG. Meron naman pong transparency ang Kongreso at Senado sa pamamagitan ng certification lang without a resibo. Yan po ang kaibahan ng confidential intelligence funds at extraordinary expenses. Una, confidential ang settlement or intelligence fund at meron pang COA report, pero ang extraordinary expenses certification lang ang walang resibo. Kaya hihingi kami ng audit COA report kasi hindi naman confidential ang intelligence fund na yan. Extraordinary expenses, ibig sabihin pwede nilang gamitin patayo ng bagong mansyon. Question, nasaan ba si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Or bakit no comment siya hanggang ngayon at bakit siya pumapayag na batikusin ng mga kaliwa si Inday Sara dahil ba kay tambaluslos? Go Sir Harry Roque, paglaban natin si Vice President Sara, kawawa siya, mga tambaluslos, hindi yan sila magwawagi. President Sara Duterte, for promise po na we are always pray for you, our President, by 2028, Sara Duterte, puhon, 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 and quote. Hoy, Congressman Kimbo, galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses, lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. O, kasama na lahat yan. Supplies, travel, pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Grabe mga ka-review natin ha. Cash to cash pala ito mga ka-review natin. Aba, ibig sabihin mga ka-review natin, pwedeng gamitin agad-agad ng Makabayan Black, di ba? Itong perang ito, di ba? Pwede na agad ipadala. So, sa mga, di ba? Alam sa na yan. Ba? Kaya pala todo ano ha? 'Di ba? Kaya pala inaano nila yung isyung ito mga ka-review natin, no? Nililiko nila. Kasi akala ko pa naman trina-transfer po ito, no? Hindi pala. Cash to cash pala itong natatanggap ng mga kongresista. Nako po mga ka-review natin ha. O yan, at buwan-buwan mga ka-review natin ha. Matindi, kaya pala 1.6 billion. Ano kaya ang masasabi ng mga, di ba, Makabayan Black dito mga ka-review natin? Di sila nag-aano wala silang statement patungkol po rito, di ba? Yung mga extraordinary fund nila, kung saan napupunta. Yung sana yung magandang imbestigahan mga ka-review natin, no? Kasi yung kay BP Sara, alam naman natin na ginamit niya yun sa, di ba? Sa para sugpuin itong sa school, di ba? Itong mga estudyante, di ba, na mga pumupunta sa bundok, ganun, na sumasapi dito sa mga kaliwang grupo mga ka-review natin, na kung saan naman, no? Aba, parang ano to parang, di ba? Yung buwis natin, mga ka-review natin, may napupunta sa lumalaban para dito sa mga makakaliwa at mayroon ding mga buwis na pumupunta sa mga kaliwa para labanan naman po ang gobyerno. Nako po, parang tayo pa rin ang nagsisweldo doon sa mga kaliwang grupo mga ka-review natin na tinitira yung mga nasa gobyerno, di ba? Parang
niluluto tayo sa sarili nating mantika, mga ka-review natin. Maawa naman po kayo, mga ka-review, di ba? Kayong mga kabayan black, maawa naman kayo. Naku po. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume. Ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. So yan mga ka-review natin, sanay na sanay daw ni umano itong mga dating empleyado ng mga dating kongresista, di ba? Na nag-apply kay Attorney Harry Roque nung congressman pa siya. Ibig sabihin, sanay na sila kung paano, di ba? Ang kalakaran, di ba? Diyan sa kongreso. Alam na kung ano yan, ha? Well, anyway, mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Sana po managot itong si Romualdez dito sa mga extraordinary fund, no, mga ka-review. Ano sa palagay nyo? Mananagot ba? Palagay ko, hindi po kasi first cousin ito, mga ka-review natin, no? Pero kung si Senator Amy sana ang president, naging presidente, mga ka-review natin, baka siguro pa na managot itong si Tamba. Diba, mga ka-review natin? Well, anyway, mga ka-review natin, kung ano man pong yung reaksyon, comment lang po sa baba para at lang po ng ating mga kababayan, no? Yung nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang to. Subscribe na po kayo kay Pinas Balita TV. Maraming salamat po.